magandang umaga. Di na ako Umaga na naman. nagmagandang gabi. Umaga na naman tayo. Di na ako Oras na ba? magandang gabi kasi magandang umaga na kasi. 12:27. Lagi tayong past midnight Good morning. dito. Again, yan. Mga nanonood. Good morning sa ating viewers. This is another episode ng Scribe Stand dito sa Sports Beat page. My name is Carlos Ocamos and with me is my Bolagaan partner Uy, and Philippine Daily Inquirer's PBA beat reporter John Estarado. Yun, ano ginawa natin dito sa Nandito tayo sa site ng Trilla in Manila. kaya nga, nakikita niyo yung background Ngayon, tahimik. Nakakabing katahimikan. Pero kanina, siyempre yung crowd, napakarami. Biggest crowd in Kaya nga. this season nata, no? Or this, di ba? I think so. Ilan yun? 16,000 16,000 plus. Mm. APB pa pala. Siyempre, ano ba? Number one, pa rin to, sports event dito sa Pilipinas. But yun nga, we're going to recap tabla na, Brad. Tabla ng tuto. PBA Governors Cup Tuto. Finals. Barangay Ginebra versus TNT. Panalo ang Ginebra kanina. 106-92, tama ba? Tama. 106.92. So, it's a series. We're back to square one. So, napakaganda na. Akala natin, kontrolado nung TNT na first two games. But yun nga, syempre NSD to. NSD ang Barangay Ginebra. And like what I said nung huling natin, one win can turn the series around it. So, yun na, back-to-back wins na sila. And we're, down to a best of 3. Yes. Ano masabi mo? First 3 games, yung panalo ng Sinmon team, ang dumikta nung laro ay depensa. Ngayon, siyempre depensa pa rin, but yung opensa ng Ginebra na naging susi dun sa pagratsyada nila sa playoffs all the way to the finals, nagpakita ngayon. This is the first time of any team na nakascore ng 100 points and for a defensive team like TNT, hindi po pwede yun. Hindi pwede Ang TNT, first 3 games, they didn't even allow, I believe, ang Ginebra to reach 90, but tonight, 100. Masyadong yun. Si Justin Baknis ng Tiebreaker Times. Dito. Gusto magpakita. Pakita ka lang. Ano lang, short Mag-comment ka na. Request lang tayo. Gusto ko sabihin sana. Maikling lang, bago ka umuwi. Maikling thoughts mo lang sa game number 4. Ano lang? Pakita ka naman. Dito ka. Dito ba ako? Oo. Dito ba ako? Sige, dito na Sige. ako ulit. Oo. Thoughts? Wala masyado sa totoo lang. Kasi, Ay, totoo. Yan naman ka. Oo. Ayan. Salita ka. ano nga ba? Ano na rin parang knowing coach team, expect mo na rin talaga na magkakaroon ng adjustments. Feeling ko kung halimbawa lang na alam nating mahirap kung makuha nila yung susunod pang game. Ang turning point talaga ng series na to, yung last game, yung game 3. Yung para bang nag-heed si coach Tim dun sa call ng tao na widen your rotation. He did, pinasok si LA sa starter. As a starter, I mean. And then you had good, sabi mo spot minutes, yung kay Joe. Pero yun nga, crucial talaga yung sa guards Kasi, I think hindi naman natin masu-sugarcoat pa na. Kinakain talaga ni RJ. Kinakain talaga ni Jason si RJ. Oo. Tama. Talagang minamama So, talagang kailangan mong i-address one way or another and nakatulong talaga yung LA muna para veterano sa veterano. So, ilang naman yung kanina. Wala, parang yun yung nakakatakot kasi nakuha na ni Ginebra yung rhythm, lalo ni Justin. Oo. Alam kasi natin pag si Justin nakuha yung touch, lalo sa tres, medyo mahirap ng bantayan. Kung ikaw ang dedepensa, paano pa ko-cover yun? Lalo alam naman natin kung paano pinalis ng JB yung 4-point shot. Oo. Katulad kanina nakadalawa. So parang it's a proof din na
effective ang 4-point shot kapag ka meron kang consistent na shooter. Talagang mag-iiba yung diskarte mo sa depensa. Kasi alam naman natin mabilis si TNT, kayang tumepensa niyan. Pero yung size, yung length nila, I don't think hindi yun enough to cover yung hanggang 4-point shot. Mahirap din. Knowing din na si Ginebra, ang daming effective na slashers. So kung magdodraw yung depensa kay Brownlee, may magkakat. Alam naman natin yung sistema ni Coach Tim sa triangle, di ba? They may not be running it the way they did back in the day, but andun yung fundamentals eh. Alam naman natin triangle, pasa-pasa, cut screen. So, yun lang naman. Kaya exciting tong, or actually crucial, itong Game 5, tama ba? Game 5, Wednesday. May parte sa akin na kung sino yung manalo sa Game 5, baka yun na rin yung baka yun na rin yung manalo. Diba? Kasi mahirap na rin. Nasa yun na yung momentum, kumbaga. So, yun lang. Salamat sa pag-guest dito. Salamat sa pagpapag-guest sa akin. Uuwi na ako. Salamat. Sige. Sa bahay na ako magse-celebrate. Sige. Oy, happy birthday! Salamat. Yan ang sikreto ng lahat eh. Di pa naman Kaya nakaguess ka. i-upload pa niya naman eh. So, pag nalaman na ng lahat, medyo tapos na. Sige, ingat ka ha. Happy birthday. Happy birthday. Ingat po. Paalam ko sa mga nonod. Ingat ka ha. Paka-detalye na. Medyo ganda yung insights Tapos ni... may fresh perspective. Tukayo ni Brownlee, si Justin Baknis ng Tiebreaker Times. Basahin nyo rin siya sa sa kanilang website. So, yun. Basically, he said, yung, but yun nga, yung opensa ng Ginebra, kumbaga lumabas na nga yung gabi, in the most critical situation, and malaking bagay yun for Ginebra for the next at least 2 games, and if may Game 7. So, yun. So anong do you think the momentum has shifted? Yun yung title ko dun sa huling episode natin, but now are you more convinced that the momentum has shifted? Slightly, I believe, nag-swing na yung momentum dahil kasi siyempre Ginebra, alam natin Ginebra, pag team cone, ang isip natin agad triangle, but si team cone usually emphasize lagi yung depensa na dun siya masyadong tutok. And now, after these 2 wins, nakaka-depensa yung Ginebra and nakaka-shoot na sila. And that's trouble for TNT dahil kanina sa game, actually, they were talagang umahabol sila but they couldn't capitalize yung opportunities na binibigay sa kanila when nakakommit ng turnover ang Ginebra or TNT may mga good opportunities to score. Either hindi lang nako-convert or turnover din sila. And kung naka-convert ang TNT, may sagot ang Ginebra na masakit doon, 3-point shot eh. 'Di ba? Parang I think bumaba ng pinakamalapit is 4. Then may time na yun nga, bumaba sa 4, tumira si Brownlee. May baldog yung tira ng TNT sa kabila. Next play, nakashoot na naman ng I think outside shot. Parang ganun yung trend nung second half eh. Pero parang 7 points lang yung closest TNT. Hindi, alam ko 4 eh. 4 ba? Basta yun, 4 to 7 pero points. yung mga 7 around fourth quarter. Yun. Parang ganun din eh. Ko nung fourth, Same yung 7 hanggang 7 lang makadikit. Actually, nung nabanggit niya RHJ kanina sa interview na maganda na may shooting nila parehas eh, di ba? Maganda yung shooting ng both teams. Plus ang Pero yung mga tira ng Ginebra, mas masakit eh. Mas nasushoot nila dun sa opportune times na mas kailangan kung kailan timely yun pala ang gusto ko i-describe. Mas timely yung mga tira nila. May time din na si Optana galing dito sa yung libre siya, ile-layup niya eh. That could have been a 5-point game. For some reason, yung parang reverse pero malalim siya masyado eh. Tapos next play, nakashoot ang Ginebra, Brownlee or
Anisi Oo. ang na-convert eh. But then, yun nga, maraming ganun si TNT na sayang eh. And siguro for them, kung silver lining yun, yung marami na silang sayang, marami silang chances di nila ma-convert. Maybe that's a silver lining for them. Who knows? Okay, so we'll see what happens in Oo. Game 5 on Wednesday. Wednesday. Ayun pa pala. Siyempre, dito pa rin. Oh. Nabanggit ko nga kanina si Anmisi. Si Anmisi last 2 games, very crucial siya eh. Oo. Dahil yun nga, yung kay LA na nag-start nung game 3, si Mab ng 6th man. 6 man. I think naging effective siya doon eh. And lumalabas yung bakit sinay ng Ginebra si Anmisi last season. Last season may glimpses siya at the start. Pero nung dulo wala eh. And nag-contribute yun but in both conferences di nag-finals ang Ginebra. But now he's showing at least these past 2 games. But key siya sa resurgence ng Ginebra. Siguro may parang less pressure sa kanya kasi nung before ng finals Oo. starter siya, 'di ba? So feeling ko tingin ko lang na less pressure sa kanya na hindi siya starter. Oo, So oo. mas nakikita natin yung totoong Maverick as the leader ng bench crew. So yun nga, game 5 sa sa Wednesday. On another note, Brad, before nung game 5 nag-awarding tayo ng Game 4, kanina. Game 4, nag-award. Nag-award tayo ng best player of the conference tsaka best import. Junmar tsaka si Ronde Hollis Jefferson. Congrats sa kanila. Nakikita ko sa mga comment sa mga videos na bakit na naman daw si Junmar ang ang nanalo sa parang sinasabi nila media daw tayo na parang bakit si Junmar na naman daw ang nanalo, ang binoto natin. Pero hindi siguro alam ng grabe rin yung debate natin eh. Oo. Diba? Akala nila mabilis lang tayo mag-decide. But grabe yung debate natin hindi madali yung pag-decide namin na ba't si Junmar yung nanalo. Kung alam nyo lang na sobrang dikit yung yung voting natin. At least sa press score eh. Ikaw nga nga pala, sa mga nanonood, si Jonas ang Vice President ng PBA Press Corps, behind President Sir Vladi Eduarte ng Abante. So, Nas, syempre, you're in a position to say this. Can you just explain sa mga viewers natin? Kasi ganito yan, sa grupo namin, pag lumabas syempre, lalabas yung tawag dito, yung breakdown after ng semis, ng yung stats. statistical points, yung statistics. So, kami dun sa grupo namin, bago namin ipadala sa PBA yung balota namin, kailangan makita kami. Regardless, before mag-meeting kami, regardless, before the game, after the game, minsan online na rin eh. So, sa amin, pagtatalunan muna lalabas namin bakit si ganito ang tingin ng isa deserving, bakit si isa deserving, bakit si isa hindi. So, syempre, ilalatag mo yung kung talagang talagang mainit yung usapan na, syempre, pag debate yan eh, himayin. Doon kami magbobotohan sa group. So, nakakatalo rin talaga sa numbers game dahil syempre hindi naman lahat sa grupo namin pareho ang tingin. Syempre, it's a democracy. Hindi naman democracy. palagi kailangan sweep lagi naman eh. Siguro sa kay Junmar, ba't nanalo si Junmar? I think talagang nag-weigh heavily yung statistics niya na kasi sa statistical points, 44.2, top siya sa locals. And kung ipagsasama mo daw yung best import, pangatlo siya. Talaga? Oo, tapos pangapat na sila Puller at si Anusike. So I think for most of kami sa grupo namin, doon ang
doon la binase yung ano, na Junmar probably did well enough to deserve of his 11th BPC. Pero may mga nag-contest din na si Japet deserving din dahil I think tong career ni Japet, ito yung best conference niya. Hindi lang nagre-reflect sa stats dahil sa rebounding baba siya points mataas, but I think si Japet nandun yung mga minsan nakikita ng mga observers yung mga niya, yung downside ng laro niya, but he's been a big contributor sa Ginebra this conference. Especially nawala si Christian. Tapos si Isaac Go na-injured, and siya lang yung nag-iisang center. So I think Japet deserves the recognition. Nagkatalo lang talaga na si Junmar Pardo. Overwhelming yung stats. And I think kung solely stats lang ang babasihan, like sa UAP and si Junmar din ang ano. Pero yun nga, gusto ko iklaro sa viewers natin na majority yung ano natin. Hindi unanimous na nanalo si Junmar. Majority kasi may nag-clash din kami sa mga voting namin na parehas naman may points Pero yun nga, medyo na-edge lang ni Junmar si Japet in the end. But again, both players were deserving. But yun nga, overwhelming lang yung kay Junmar. But kung dalawa lang ang award, sana bigay sa dalawa. but co-BPC. Di ba? Pero yun ang nangyari. Junmar is BPC for the 11th time. Tsaka yung ano, Brad, di ba? Sa mga viewers, yung stats, Brad, hanggang semis lang, no? Hindi na-counted ang finals. Kasi may nakakita rin ako nung sabi, si RHG, nung game 3, nag-stats pa din daw. Nag-aabol na sa best import. Ang cut-off nila is semis, then doon na magbobotohan. Okay, so sana na naklaro or na-explain namin kahit paano yung side namin. Ito na lang. I understand the fans. Siyempre may mga gets manok natin. Sila, may pinapanigan silang team. Sa amin, wala naman kaming bias. Wala naman. hindi naman may ayaw kaming team, may ayaw kaming player. Nakakatalo din kasi sa who was the better conference, who was the better season. So yun, kung sinong panalo sa botohan, kung kami, maayos naman yung proseso namin, talagang pinagtalunan namin, basta yun lang masasabi namin, maayos yung proseso namin sa selection ng sino tingin namin ng deserving or ang winner ng isang award. Yun, so hopefully that clears it up sa atin. At least sana nalinawan yung mga kayo mga nanonood. But yun nga, syempre wala kaming bias and basta lahat kami parang demokrasya yan. Basta demokrasya na kung ano yung majority na na saloobin or yun yung mananaig. Hindi yung dahil Japet is the most or is the more mas maganda yung storyline niya for this siya yung manalo, but yun nga maganda yung points nung both parties, but si Junmar lang yung naging nag-edge ng konti sa voting, in terms of voting. Ito na lang. Hindi ko lang sabihin kung kailan o anong award to, pero meron din time na may binoto ako na tingin ko deserving. Hindi siya nanalo sa botohan, but as much as gusto ko na siya yung dahil maayos naman yung proseso ng grupo, I can respect that. Yun yung i-explain natin na we vote as one 'di ba? Kahit kahit conflicting yung mga opinion namin, isasabit namin sa PBA as one vote kasi united kami, parang ganun yung press corps, brother. So yun, hopefully again that clears it up, and
yun, medyo umaba na. Ano sa Ito ba? na ata pinakamahaba nating episode. 12:46. Yun, maraming salamat sa dumadami na yung ano, Magta Brad. 20 minutes. Maraming Oo, salamat. dami. ha? Maraming salamat. Dahil ikaw yung naging regular Ayop. regular guest ko kaya Oo. marami nanonood sa Panoorin nyo si si Carl, panoorin yung channel ni Carlo, Sports Siyempre, Beat PH. Jonas Terrado, mas importante. At Jonas Terrado sa YouTube. Magbasa na rin kayo ng Inquirer. Oo. Siyempre. At Kahit Spin that page, siyempre. kahit makita nyo lang sa 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 byline. palengke o sa 7-Eleven. Anyway. Basahin. Pero siyempre bumili kayo. Okay. So yun, Thank you. pahinga na tayo. Uwi na kami. Maraming salamat. At yun, again, see you sa Game 5. Sa Dito pa rin. dito pa rin sa Big Dome. Trilla in Manila site. Malalaman natin kung sino who will retake or take the lead, or if TNT will retake the lead or will Ginebra turn the series around. So again, maraming salamat sa ating viewers. This has been another episode ng Scribe Stand. See you in the next video. Thank you. Thank you for watching.